Breaking news, pinakatinakatakutan na China na missile mula sa India dumating na sa Pilipinas. Samantala, Pangulong BBM inatasan ang sangay sa gobyerno kasama ang DILG at ang PNP na maglinis ito sa Basico Beach. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Pinakatinakatakutan ng missile ng China sa India ay dumating na umano sa bansang Pilipinas. Ayon pa nga dito, ang Pilipinas ay sasabak sa isang bagong taon na puno ng pagpigil laban sa China sa South China Sea, habang tinatanggap nito ang Indian Mid-BrahMos Supersonic Cruise Missile at kontrata kung saan nilagdaan noong 2022. Ang mga missile system ay magpapatibay sa kakayahan ng ating Philippine Navy na pangalagaan ang mga pag-aangkin nito sa soberanya sa rehiyon. Ayon pa nga dito, hindi lamang ang BrahMos missile system ang nakalagay sa baybayin nito ay nagdaragdag sa kakayahan ng militar ng Pilipinas. Tumugon sa isang banta, ngunit nagpadala rin ng malakas na geostrategic signal sa mga kalaban nito ng isang malakas na layunin na ipagtanggol ang soberanya sa teritoryo nito sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang BrahMos Cruise Missile System na ito ay ipapadalaga dito sa West Philippine Sea para ipagtanggol ang ating mga teritoryo sa mga dayuhan mag-aangkin sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa nga umano, sasali na ang Pilipinas sa isang maliit na club na mga bansa sa Southeast Asia na meron supersonic anti-ship cruise missile capability. Pinaandar ng Indonesia ang ship base ng Russian origin supersonic anti-ship cruise missile mula noong 2011. Noong 2015, bumili din ng Hukbong Vietnam mula sa Russia ng dalawang land base na Vision Mobile Coastal Defense Missile System. At ayon pa nga umano, noong Pebrero 17, 2023, isang batch ng 21 Philippine Marines ang nakumpleto hands-on na pagsasanay na nakatuon sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng bagong binili na BrahMos na anti-ship supersonic cruise missile na naganap ang pagsasanay sa pagitan ng Enero 23 hanggang Pebrero 11, 2023. Nga rin pa ng Armed Forces of the Philippines na mapalakas pa ang mga kagamitan pandigma ng Pilipinas, at ito naman ay suportado ng ating mahal na Pangulo na ito ngayon unti-unti na nakikita natin ang pagbabago ng mga kagamitan pandigma ng Pilipinas. Lalo pa ngayon, meron alitan ang China at ang Pilipinas sa mga ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na pinapasok na umano ng China ang mga eksklusibong economic zone ng bansa. Kaya kailangan talaga may malakas na tayo na depensa, lalo na sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano, noong December 31, 2021, inanunsyo ng Ministry of Defense ng Pilipinas na nag-issue ito ng Notice Award sa BrahMos Aerospace na tinatanggap ang panukala nitong supply at short base anti-ship missile system sa presyong $374 million. At ayon pa nga umano, ang deployment ng BrahMos Cruise Missile ay magbibigay sa isla ng bansa ng isang pagkakatulad ng pagpigil laban sa Asian Giant at paghahatid na nakita bilang isang pambungad na aksyon sa pagbili ng mas maraming hardware ng militar mula sa India ay nagpapahiwatig din ng New Delhi na nagtagumpay sa pag-iwas nito upang maging isang manlalaro sa South China Sea. Bukod sa Pilipinas, nagpakita ng matinding interest ang Thailand, Vietnam at Indonesia sa pagbili ng BrahMos missile system. Ang missile system sa Pilipinas ay tutugon sa mga kahinaan at kahinaan ng militar ng bansa sa larangan ng control at anti-access at coastal at island defense operation na ginagabayan ng Philippine Navy Active Archipelagic Defense at diskarte konsepto ng Philippine Marine Corps Archipelagic Coastal Defense. Ang BrahMos Cruise Missile System na ito ay napakalaking bagay para sa depensa ng bansang Pilipinas. Ito mga kababayan
Ano ang masasabi nyo dito at makukomento nyo? Payag ba kayo mga kababayan? Nasa West Philippine Sea ito i-deploy para protektahan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. At lalo na ngayon nagiging agresibo ang mga aksyon ng China sa pangharas dito sa mga barko ng Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito? At sa iba pang mga balita, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Basico Beach sa Maynila, kung saan kasama po natin ang DILG at ang sangay sa gobyerno na tulong-tulong sama-sama maglinis sa Basico Beach. At hindi lang po yan mga kababayan, hindi lang po rito sa Basico Beach, kundi buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-umpisa na ang ganitong programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magkaisa ang lahat na Pilipino na panatiling malinis ang ating kapaligiran. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Good morning, good morning. Of course, yung ating lahat ng kapartner ng dito at iba-ibang ahensya, maraming salamat po. Lalo-lalo na sa lungsod na Maynila. Ma'am, maraming salamat po sa ating DPS, Barangay Captain Espinosa. Alam niyo ba na sa buong Pilipinas, ang basura ay kulang-kulang 16 million metric tons. At 20% nito ay galing dito po sa Metro Manila. Alam niyo ba na sa araw-araw, ang isang tao sa Kalakhang, Maynila, isang tao, nag-generate ng halos 0.8 of a kilo. 0.8, halos mag-iisang kilo ng basura sa isang araw. At nagpakuha ko ng talaan, ako'y nagulat, no? Dahil sa basura na generate natin, kulang-kulang 60% ay naitatapon sa mga estero sa mga kanal. Napakalaking numero ito. Kaya itong araw na ito ay itong proyekto ng ating mahal na Pangulo na eksplika kanina. Sana hindi lang itong araw na ito, hindi lamang buwan ito, kundi araw-araw natin ito. It should be a way of life. Dapat maski saan tayo magpunta, malinis. Naalala ko nung araw, no? Basta may candy ka, yung basura mo, dapat ilalagay mo sa bulsa mo eh. Hindi ba? Si Odi, nakita kong gano'n, nagulit ako, kaya pala kapal ng bulsa eh. Pagtingin ko, puro plastic. Akala ko kinuha yung candy, puro basura pala. Dapat yun ang isa-isip mulat natin sa mga bata. Kasi ang malinis na tao, malinis na bahay, malinis na pamilya, malinis na komunidad, malinis na bayan, malinis na bansa. Napaka-importante nito. At yan ang mensahe ngayong umaga ng ating mahal na Pangulo. Kung kaya kami, sanib-sanib na ahensya ito. Maraming salamat. Alam ko maaga kayo lahat nagising. Pero importante ang mensaheng ito sa buong bansa. Dahil tama po, 42,000 na barangay, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay na yung umaga maglilinis. At sana hindi lamang ito dahil we will make sure sa DILG, imomonitor namin ang performance ng bawat barangay.